Magandang pangatlo. Lupang hinirang ka ba? Bakit? Kasi kapag naririnig kita, napapatigil ako. Napapahawak pa ako pati sa puso ko. Pang-apat. 1, 2, 3 ka ba? Bakit? Kasi there's only one thing to say, 3 words for you. I love you. At ang panghuling halimbawa ay idinaan sa isang tula. Sabay-sabay nating basahin. O aking nilalangit, nilalangaw patipwet. Kung sa ganda mo ako'y samba, sa utot mo ako'y tumba. Kung sa langit ika'y tala, sa lupa naman ikaw ay tekla. Buhok mo paalon-alon, kuto mo'y patalon-talon. Matay. Ano ang masasabi ninyo sa mga nabasa nating mga biro o pick-up lines? Lahat ba ng biro na nabanggit ay nakakapagpasaya? Alin ang nakakapagpasaya? At alin naman ang hindi? Itong halimbawa, masasabi mo bang nakakapagpasaya? Hindi, di ba? Sa bahagi ding ito, masasabi mo ba na ang ganitong biro ay maganda? O di kaya'y nakakapagpasaya? Hindi rin, di ba? Bagamat biro siya, pero may mga salita sa bahagi na yan na maaari tayong makasakit ng damdamin. Sinasadya man o hindi. Ikaw ba naman sabihan ka ng mukhang kobra? Oo, biro. Pero nag-iiwan tayo ng di magandang mensahe sa taong binibigyan natin ng biro. Tiyak mapapaisip siya na ay, mukha pala akong kobra. Masakit, hindi ba? Ang ganitong biro, masasabi mo ba na nakakapagpasaya? Oo, dahil marinig mo pa lang ang ganitong biro, talaga namang mapapangiti ka. Itong halimbawa, masasabi mo rin bang nakakapagpasaya? Siyempre naman, oo.
Kasi kapag narinig mo pa lamang ang mga kataga ng mga salitang ito, talaga naman sasaya ang araw mo. At ito, masasabi mo rin ba na nakakapagpasaya ng damdamin ang ganitong klaseng biro? Abay, syempre naman, kasi marinig mo pa lamang ang mga katagang ito, talagang mapapa-I love you ka. Halika, subukan nating magkaroon ng isang pangkatang gawain upang palawakin natin ang ating kaalaman sa araling ito. Ang pangkatang gawain na ito ay maaari din namang isagawa bilang pang-individual na gawain. Para sa unang pangkat, pampagod di nakakasakit. Ang tamang sagot ay nakakasakit. Para sa panghuling bilang, para kang iced tea. Kasi kapag kasama kita, bottomless ang saya. Ano ang tamang sagot? Nakakasakit o di nakakasakit?
Ang tamang sagot ay D. Nakakasakit. Ayon sa ating napag-aralan, bilang isang bata, paano ka makakatulong para mapasaya mo ang iyong kapwa? Tama, sa pamamagitan ng pagbibiro. Ano ang iyong mararamdaman kapag biniro ka ng may nakakasakit na salita? Tama, masasaktan ka. Ano ang gagawin mo doon sa taong nagbiro sa'yo ng nakakasakit na salita? Ang pinakamagandang gawin ay huwag mo na lang pansinin. Kung sakali ikaw naman ang nakapagbiro ng may masakit na salita sa iyong kapwa, ano ang iyong gagawin? Ang pinakamabuting gawin ay humingi ka ng tawad. Sabihin mo na lang, hindi mo sinasadya. Kaya, sa susunod, ingatan at isipin mo ang mga salitang gagamitin mo sa pagbibiro upang maiwasang makapanakit ng damdamin ng iyong kapwa. Tandaan, kapag tayo ay nagbibiro, piliin ang mga salitang gagamitin sa pagbibiro upang hindi makasakit ng damdamin. Paano naman maipapakita ang pagiging mahinahon sa pakikipag-usap sa kapwa sa pamamagitan ng pagbibiro? Ang pagiging mahinahon ay maipapakita sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang di nakakasakit ng damdamin. Mahalaga din ang tono ng ating pagsasalita. Maging sa pagbibiro, isipin lagi na ang layunin natin ay magpasaya at ang hindi makasakit. Ano di nakakasakit na biro? Narito ang inyong gawain. Maaari niyong pindutin ang stop upang mabigyan kayo ng sapat na oras para masagutan ang bahaging ito. Narito ang karugtong ng inyong gawain. Kung sakaling makatapos na kayo sa gawain ito o sa bahaging ito, maaari na kayong sumangguni sa susunod na slide upang malaman ninyo kung ang inyong mga kasagutan ay tama. Narito ang mga kasagutan sa inyong gawain. Hangad ko na nakakuha kayong lahat ng tamang sagot. Sa muli, binabati ko kayong lahat at natapos ninyo ang aralin ng masaya at kapaki-pakinabang. Para sa inyong karagdagang gawain, gawin sa kwaderno ang nasa Isabuhay Natin, pahina 105. Mga sanggunian o pinagkuhanan ng mga impormasyon sa araling ito. Maraming salamat sa inyong suporta, kooperasyon, sa patuloy na pagsusubaybay at pagtangkilik sa mga aralin na ibinabahagi dito.